mga Don Rosarians na nagkanilain nga chapters of different diocese. Niya no sab kita karon sa atong spiritual input. First of all, mayong gabi sa tanan. O ang atong spiritual input karon, ang topic na to is Mary's role in God's plan of salvation. Una sa tanan ato ning ablihan sa pagkampo. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Mga igsoon ko, today we celebrate the birthday of Mama Mary. So happy birthday, Mama Mary. Happy birthday sa tanan. So aturong kantahan si Mama Mary og happy birthday. So kitang tanan manganta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Again. Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama Mary. Happy birthday. So mga igsoon ko, malipayon ta karong tanan, ng adlaw. Kaya nakaabot pa ta sa birthday ni Mama Mary, 2020. Ug karon daghan kayong mangutana. Nga sir, pila man day edad ni Mama Mary karon? So ug mangutana ko, inyo pila na may edad ni Mama Mary? Ya kanus am din ni nataw si Mama Mary. So pagkuha mo diag notebook ug ballpen, ilista, ha? Ilista ninyo. Igsuon ko, ang pagkataon ni Mama Mary, no, estimated kini sa mga biblical scholars, si Mama Mary nataw, no, BC, year 4184. Ano yung pagkataon ni Mama Mary before Christ, no? So, mutana mo, sister, din ka nakahibalo ana nga si Mama Mary nataw anang year 4184. Okay. So atong kwentahon, no? Nga at the age of 16 years old si Mama Mary, no? She conceived Jesus, no? So karon year 2020. So year 2020 ato ning i-minus ang age si Mama Mary 16 years old. So bana, no? According to the biblical scholars, 4184, no? Ang pagkatao ni Mama Mary. Karon mangutana ta, sister, pila naman ray edad ni Mama Mary karon? No? Pila yang it's birthday maron niya? No? September 8, 2020. Birthday niya. So, ato usab ning kwentahon.
based on biblical scholars nga ang age ni Mama Mary, ang edad ni Mama Mary, no, karon is 2036. So, unsa man na, hibalo nga 2036, no? So, karon year 2020, no? So, kining 2020 atong i-plus ang age si Mama Mary nga 16 years old, muna iyang edad 2036. But before manggod igsuon ko, daghan manggod nga kalendar na Hebrew calendar, Egyptian calendar, and calendar na daghan ng lain-lain. But kini akong gihatag ko atong pamalandungan nga naman si Mama Mary nga mianhi man sa kalibutan nga si Santa Ana, si San Joaquin, mga tiguang naman to kaayo. No? Di na mas lamang anak, tigulang na. But it's God's will. Kabubuton kini sa Dios nga si Mama Mary mahimong inahan ni Jesus. Mao ni nga ang tanan mutawag og hulahan. No? Si Mama Mary is abstain from sin. Mama Mary is Immaculada Conception. Panamkon siya sa walay buling sa sala. So, si Mama Mary, part kini, kabahin kini siya sa kaluwasan, sa plano sa Dios, sa kaluwasan sa mga katawhan. No? Sa wala pa buhata ang tao, ana-ana ang Ginoo, nagplano ang Dios alang sa kaluwasan sa tao. So, before the creation of man, there is already a plan of God for our salvation. So, it is the plan of God that she will be the mother of Jesus. No? So, si Mama Mary kabahin gayud sa kaluwasan sa tao. Ug ang Ginoo dili gayud mupuyo. So, anha sa limpyo. So, mao si Mama Mary, limpyo. Walay buling sa sala. Una tong pamalandungan. Pero, pangutana, no? Kaya nga tong topic karon, no? Ang papel ni Mama Mary, diha sa plano sa Dios sa kaluwasan sa mga katawan. Mary's role in God's plan of salvation. Pangutana, unsam day plano sa Dios sa kaluwasan sa mga katawan? No? May plano sa Dios sa kaluwasan sa mga katawan. So, ang plano sa Dios sa kaluwasan sa mga tao nga si Mama Mary, gayud, kaabag kaluwasan. Usbon ko, ang plano sa Dios sa kaluwasan sa tao, mao nga si Mama Mary, kaabag gayud sa kaluwasan sa tao. That's why, usbon ko sa pag-ingon, for the creation of man, there is already a plan of God for our salvation. There's a saying, without Mary, without Jesus. So, kabubuton sa Ginoo, kabubuton sa Dios, nga naas Mama Mary, yang ihatag, aron si Jesus, mupuyo kang Mama Mary for 9 months. So, pangutana, unsa man day papel ni Mama Mary diha sa plano sa Dios? Unsa day papel ni Mama Mary? So, ang papel ni Mama Mary diha sa kaluwasan o sa plano sa Dios sa kaluwasan sa mga katawan, mao nga say maghatag og lawas ni Jesus para mao'y gamiton aron kita lukaton, aron kita i-redeem sa Ginoo. Ihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi para kita maluwas. Ug mao kini ang redemption. Suon ko atong pamalandungan nga ang Kalbaryo maoy kini, no, mao ang sakripisyo para pagtubos sa mga katawhan. Ug ang tanan
niyang gisulti didto sa cross nga mao kini ang kaluwasan. Ug mao kini ang bahin mga igsuon sa iyang plano alang sa kaluwasan nga diin iyang gihatag ang iyang inahan si Mama Mary. Ug kini usab inahan ni San Juan nga diin si San Juan nagrepresentar kini sa mga katawhan. Ug from that moment si Mama Mary inahan natong tanan. She is the mother of all. So pangutana, unsa man di ay gidala ni Mama Mary sa iyang pagkainahan? Unsa man di gidala ni Mama Mary sa iyang pagkainahan? So mga igsuon ko, adunay tulo nga gidala ni Mama Mary sa iyang pagkainahan. Nga si Mama Mary, siya ang atong manlalaban. So pa, she is Mary advocate. Number 2, ang gidala ni Mama Mary, siya ang tigpataliwala sa tanang grasya. Ikatulo, si Mama Mary katabang sa kaluwasan. Mas bungkos pag-ingon, ang tulo nga gidala ni Mama Mary sa iyang pagkainahan. Una, siya manlalaban. Ikaduha, siya tigpataliwala sa tanang grasya. Ikatulo, katabang sa kaluwasan. She is Mary advocate. Si Mama Mary is mediatrix of all graces. She is co-redemptrix. Siksuon ko, according to the papal definition of Mary, kining iyang pagka manlalaban, kining iyang tigpataliwala sa tanang grasya, o kining katabang sa kaluwasan, no? Igsuon ko, mao kini nagdala sa daghang mga dagkong mga grasya ngadto sa atong simbahan. Nga isip siya manlalaban, tigpataliwala sa mga grasya o katabang sa kaluwasan, nga diin ang makatawhan iyang dalhon ngadto simbahan, iyang ganuyon, pinaagi sa pag-ampo. Labi na sa pag-ampo ning Santos nga Rosaryo. So pangutana, why is Mama Mary advocate? Nganong si Mama Mary manlalaban man? So si Mama Mary manlalaban nga diin siya mag-ampo kanunay ngadto kang Hesus. Mag-ampo kanunay siyang anak. Diha lamang sa putli kasing-kasing ni Mama Mary nga diin siya mudala ngadto sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus. Si Mama Mary ang mudala sa tanang katawhan ngadto kang Hesus. So Jesus through Mary. Ikaduhang pangutana, why is Mary mediatrix of all graces? Ngano man si Mama Mary ang tigpataliwala sa mga grasya? Because she gives Jesus to us as our mother. She obtains for us all His graces. Tungod siya ang inahan ni Kristo nga iyang gihatag si Kristo kanato, kay si Jesus mauman ang tuburan sa tanang mga grasya. He is the source of all graces. Si Jesus. Tuburan sa tanang mga grasya. Og si Mama Mary ang tig-apod-apod sa mga grasya. Og ang dispenser sa mga grasya mao ang Espiritu Santo. That's why Mama Mary gitawag siya spouse of the Holy Spirit. Actually, sa atong simbahan na Katoliko, sa usa ka Dios ug sa tulo ka personas si Mama Mary apil gyud na. Si Mama Mary gitawag siya sa Dios nga Amahan is daughter of God the Father.
Sa God the Son, Jesus, si Mama Mary gitawag siyag Mother of Christ. Mother of Jesus. Ikatulo, sa Holy Spirit, gitawag si Mama Mary, spouse of the Holy Spirit. So si Mama Mary, dako kay nigpil sa kaluwasan sa mga katawhan o diha sa atong simbahan. No? She is the spouse of the Holy Spirit. Siya ang tig-apod-apod sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan. Sa matag adlaw nga tanan, si Mama Mary. Mo ni nga kinahanglan kita magdebosyon kang Mama Mary. Kay wa nay lain nga mudala sa mga pag-ampo si Mama Mary. Ikaduha, no? Mary is mediatrix of all graces. O ikaduha yang gidala sa iyang pagkainahan ug kining grasya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw nga tanan. Nagkinahanglan kini og tabang. Ang wala nay mo tabang kanato kundi si Mama Mary lamang. So, kitang tanan mo dangop kang Mama Mary. Ug ang Katoliko lamang maoy mo dangop kang Mama Mary. So, ang ubang relihiyon walay Mama Mary, walay inahan. Apan kitang tanan Katoliko, no, we believe that Mama Mary is the Mother of God. We believe that Mama Mary is Mary Co-Redemptrix. Katabang gayud siya sa atong kaluwasan. We believe nga si Mama Mary siya ang magpatalula sa tanang grasya nga atong gikinahanglan. Number 3, question, pangutanan, why is Mary Co-Redemptrix? Ngano man nga si Mama Mary kaabag man sa kaluwasan sa mga katawhan. Ngano man siya katabang man sa kaluwasan sa mga katawhan. Igsuon ko ug ang Dios may nagpili kang Mama Mary nga mahimo siyang inahan sa manunubos. It's God's will. No? Karon pagtabang kaniya diha sa pagtrabaho sa kaluwasan. Kay igsuon ko ang tuyo og tumong ni Kristo nganong nagpakamatay siya aron kitang tanan maluhas. Ug iya pang ipadala si Mama Mary kanato aron si Mama Mary mutabang sa atong kaluwasan. Andam siya sa pagtabang. Anytime nga muduol ta niya. That's why we sorry every day. Why? Because we are meditating the life of Mary and we are meditating the life of Jesus. Ug ang tanan diha sa Ebanghelyo, diha sa Santos nga Rosario, gisummarize na ang tanan. Nga igsuon ko, atong pamalandungan karon nga dunay unom, no? Dunay unom ka mga butang nga si Mama Mary naningkamot ug nagpasalig sa atong kaluwasan. Pinaagi sa pagtabang sa atong kaugalingon. Kinahanglan di ay kita mo cooperate pud ni Mama Mary. Kinahanglan pud kita mo tabang sa kaluwasan. No? Ang kaluwasan kinahanglan magtinabangay. Matod pa ni Kristo, tao, wala ako'y mahimo kung ikaw dili mo tabang sa imong kaluwasan. Ug tao, wala usab ikaw'y mahimo kung ako dili mo tabang uban diha kanimo. Entonces, ang Dios ug ang tao magtinabangay alang sa kaluwasan sa tao. Oo, karon si Mama Mary gitawag siya Co-Redemptrix. Kay andam siya pagtabang kanato. Dili gusto si Mama Mary na kita maimpyerno. Ang gusto ni Mama Mary nga kitang tanan mahilangit. Nga diin kitang tanan mahiusa ngadto sa anak nga si Kristo. Nga unta pinaagi ni Mama Mary
nga atong matagamtam kining gisaad sa Dios kanato nga walay lain kundi ang kinabuhi kalipay nga walay. So take note, no? Unom kini kabuok nga diin sa mamiri na ning kamot sa pagpasalig kanatong tanan alang sa kaluwasan apan kinahanglan ato ning trabahoon sa tagsatag sa nato kaugalingon atong buhaton matud pa ni Mama Mary ug ato ning matuman kining iyang gipaningkamutan, no, nga pasalig sa matag usa ka nato matud pa niya kitang tanan sa way duha-duha masaka sa langit may adto sa langit may usa ta ni Kristo. So una matud pas mahal nga berhin so kikinahanglan ang pag-ampo. That's why we pray always. No? Daghang kay nangutana, nag-ampo man ko sister. No? Sige man kog ampo until now wa man gyud madungog sa Ginoo, wa man gyud madungog sa mahal nga Birhen Maria. Sige man kog ampo, kung bana mo lang gihapon. Kung may kabaguhan sa kinabuhi, daghan gyud akong bisyo. Sige kog ampo, akong anak mo lang gihapon. Igsuon ko diha sa pag-ampo proseso kini. No? Di ba? Ito na may upat there are 4 acts of prayer. No? Nga una, nigampo na to. Muluhod ta di sa simbahan, muluhod ta sa atong altar. No? In order kini ang atong isulti sa Ginoo. Sa atong isulti, no? Pasalamat. Pagdaig. Pasalamat sa Ginoo. Kedua, nagdaig tas Ginoo, nagpasalamat tas Ginoo sa nang grasya ngayang gihatag sa matag usa kanato. So mangayo kita og pasaylo, kinulsol, contrition. Kitang tanan mga igsoon ko makasasala. As human as we are all sinners. That's why diha sa pag-ampo kinahanglan nga anaa ang pagkinulsol. Igsoon ko human ni ana so mangayo na ta sa Ginoo. Kay ingon man siya, pangayo kay ikaw paghatagan, panukto kay ikaw pagabrihan, pangita kay ikaw makakamplag. Makakaplag kita kung kita nangita sa Ginoo. No? Igsuon ko makakita ta sa Ginoo kun anaa kanunay diha sa una nga dili sayon ang pagsulod sa langit. Una ingon ang Ginoo sigpit ang dalan sa langit ug sayon kayo ang dalan padulong sa impyerno. Ni ato ning pamalandungan. Suon ko daghang moingon sister. No? Daghang ako balik kong kumpisal. No, malagi pong salaa. Ayaw ka discourage. Balik ka nunay. Diha sa kumpisalanan. Kay matud pa sa Ginoo ang tao makasala, makapito sa usa ka adlaw. 7 times. So, mga itagpasalos Ginoo. That's why prayer. Ang prayer, ang pag-ampo mo ang kanay pagpasaka sa itong kasing-kasing kung ahuna sa tao. Una-una, ngadto sa Dios. Brother, ang pag-ampo mao kini ang pagpatas sa atong huna-huna kasing-kasing ngadto sa Dios. No? Ang pag-ampo mao kini ang yawi alang sa atong kaluwasan. The key of our salvation is pag-ampo. Especially karon ning COVID-19. No? Dugang pang pag-ampo. Sa punang giingon, kining atong katong dili makita. Daghan ang makatawhan nga matay nining virus. But
Nang giingon, kung saram gyud makapakgang ni ini, makapugong atong mga pakgang. So, dungagan pa nato atong pakgang. Ikaduha, sakramentos. Matod pang Mama Mary, dawatan yung mga sakramentos. Doon sa may sakramentos nga kitudlo sa tong simbahan na Katoliko. Ang sakramentos una, bunyag, kumpirma, kumpisal, kalawat, ilog, ordin, kasal. Mao ni siya. Mao siyang 7 sacraments, 7 ka sakramentos nga gihatag sa simbahan aron ta maluwas. That's why kining 7 sacraments sa Book of Catechism gitawag kanig sanctifying grace. Sanctifying grace nga grasya nga maka santos. Apan daghan na karon dili mo tuo niini. Daghan karon Katoliko, Kristiyano dili mo tuo. Especially sacrament of matrimony. Daghan karon nag-live-in. Dili na sila mo tuon ning kasal. Live-in until now was kay balo sa ning live-in is mortal sin. Naku nga sala. But until now nagpadayon gihapon. Ano man kay wa man nila masab. Ang uban igsuon ko dili magpahilog. Unwinting. Kay tungod. Mamatay na sila. Instead nga maayo, mabuhi, patyon sa pari. So, wala masabti. So nga nung man kasabot, kay tungod mga igsuon, wala may pagtuon sa atong simbahan na Katoliko. That's why, maghinay-hinay na ta karon og pagtuon. Aron atong masabtan ang tanan. Aron kini atong pagtuo nga atong gihuptan nga diin mituo kita nga dunay Dios, mituo kita nga dunay Mama Mary nga unta kini pagtuo nga ato kini ang preserbar hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Nagsuon ko daan kini mga sakramentos, no? Nga unta ato ning i-acquire ato i-avail tungod sa nawa na pagtuo, wala na. Para nila modern naman karon, sister. Dili naman kinahanglan og kasal simbahan. No, modern na karon, sa Ginoo walay modern. God is the same yesterday, today, and forever. Take note. Ikatulo, matod pang Mama Mary, pagdumili sa imong kaugalingon. Deny yourself. Suon ko, sa panahon nga naanang mga problema, mga trials kinabuhi, mga kalisdanan, sometimes, ang kinabuhi, urag, dili ta, maka pasan ini, bugatan ta, mga problema. At you know, kung atong i-deny atong kaugalingon, no? Deny yourself, take up your cross and follow me. Kung atong pasanon atong mga cross, mga problema, kalisdanan, gaan ra kaayo. Mabitaw na iyon ang Ginoo, sayon kaayo ang yugo akong pasan kaninyo. No? Gaan kaayo. Tinuod, gaan gayud ang mga problema atong masugatan kung atong ikuyog si Kristo sa atong kinabuhi. Kung atong iuban si Mama Mary sa atong kinabuhi. Mahimo lang kining bugat kung wala Kristo sa atong kinabuhi. Amen? So, mo itong pamalandong. Deny yourself, take up your cross. Pasano tong cross? And follow me. Masunod tas Ginoo. Masayang pagkaginoo,
Inggatin ko galingon, pasaan siya sa cross. Tungod siyang gugma alang kanato. So, kausab, atong pasanon, atong mga cross karon. Sometimes tong cross, atong anak, atong relatives, tabang, ang atong mga palibot, mga kasilinganan, o daghan pa. So, patabang tas atong iuban si Mama Mary. Number 4, ang mga maayong buhat. So, good works, especially karon COVID-19, o pandemic, daghan kayo rong nanginahanglan. Lisod kang panahon. Daghan walay trabaho. No? Pa 45% na karon atong kaigsunan wala na trabaho. Ang uban, ang mga negosyante nanira na. Nagkarang kumpanya nanira. Tungod nining pandemic karon. Kung maigsuon ko, is lisod ang panahon. Lisod kaayo atong panginabuhi. But sa akong nang giingon, kung ikuyog nimo si Kristo, iuban nimo sa mamiri, imong kinabuhi, sayon ra kayo. Muni nga kining mga good works, mga maayong buhat, so ato ding advert ang simbahan naghatag kanato og pagtulunan mahitungod niining buhat sa kaluoy. Ito kana. There are 7 corporal works of mercy. And also ang simbahan naghatag nato og 7 spiritual works of mercy. Ito. Espirituhanong buhat og ito ka buhat sa kaluoy. So mani, nga kinahanglan mahibaw ta niini. So another topic ni nga atong ihatag. So ayaw lang gyud mo og pagsaypa every week kay kining topic ng spiritual works of mercy, corporal works of mercy. So ato ning ihatag usab. I think ato ning isa next week. O depende, no? Okay. So padayon ta. Ikalima, matupan ni Mama Mary, Marian Devotion. Unsa man ang Marian Devotion? Nga kitang tanan magdebosyon kang Mama Mary. Daghang kay nangutana, unsa man ang magdebosyon, sister? No? Ang magdebosyon. Daghang kasayon na kay magdebosyon ko ni Mama Mary. No? At unsa may pagdebosyon? No? So atong i-consecrate ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Pinaagi na Mary, sumanay consecration. No? Pagdebosyon, consecration, ngadto sa Ginoo pinaagi na Mary. Nga diha atong ihalad atong kaugalingon ngadto sa Ginoo pinaagi ni Mama Mary. Uta niingon si St. Louis de Montfort. Inyo na ni nadungog sa atong formation, no? Diingon siya si St. Louis na the importance of taking a total consecration to Jesus through Mary is stressing. That is a guarantee of your salvation if you live it as a way of life. Ano na nila ito madungog? Matod pa niya ang kamahinungdanon sa pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo pinaagi ni Mama Mary mao gayud kini ang garantiya sa imong kaluwasan kun imo kining pagapuy-an sa imong kinabuhi if you live it as a way of life. Mao ni mga igsuon ko. Lisod kay pagpuyo ni Mama Mary sa kinabuhi ni Jesus. Dili sayon. So ato diyang ihalad atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Pinaagi na Mary nga numan magdebosyon man tang Mama Mary. Kay tungod si Mary is the quickest, the easiest
the surest sa pagdala sa atong mga pag-ampo sa mga kinahanglanon, dali ra kaayo madungog kay Jesus. Dali ra kay mag-grant ang atong mga pag-ampo, atong mga panginahanglan. Nganuman, kay tungod si Mama Mary Immaculada Concepcion. Wala si buling sa sala nga panulundon. Wanang musunod tang Mama Mary, magdebosyon tang Mama Mary. Daghan karon sa mga kaigsuunan, dili mo tuo ni Mama Mary. Si Mama Mary simbolo lamang. But si Mama Mary, igsuon, andam siya kanunay sa pagtabang kanatong tanan, o andam siya sa pagsulbad sa mga problema. Mutabang si Mama Mary. Nga kitang nagdebosyon, dali ra kaay ni madungog ngadto sa Ginoo. Ano man kay si Mama Mary mutabang, especially kita nga anaa kanunay ni Mama Mary. Ako'y testimony igsuon ko, tingali nakadungog naman mo ani kung testimony, balik-balik ramang gayud kini, no? Nagdebosyon Mama Mary, so kanunay ko magampo sa rosaryo, no? Diha kang Mama Mary, adto kang Mama Mary, ang tanan. Yatar ko Mama Mary, pero ikaw na sa tanan akong entrust kanimo ang tanan. Igsuon ko Brad Bini lamang, no? Sa unang panahon, no? Adto na ni magpuyo sa adtos Tigbakay, no? Sa sugal. Kunya nagampo ko nga unta Amerika po miyang kasing-kasing. Nga mahiusa kami sa pag-ampo diha kanimo. Labi na sa Santos nga Rosario. Igsuon ko yang gidungog mga pag-ampo. No? Ibiyaan ni Brad Bini ang tanang vices. No? Nahimo siyang evangelizer, nahimo siyang healing ministry, membro sa ministry sa Santo Rosario, nahimo siyang third order sa Franciscan Immaculate. Dagang kasilang nangutana, unsa man ang imong gihimo? Sister, nga na-convert man. Sabi ni, wala lain. Pag-ampo sa Santos nga. So, magdebosyon ta ni Mama Mary. No? Marian Devotion. Kasi si Mama Mary, ang mudala sa tanan. Bisan on sa itong pangayo ang Mama Mary. No? Iya ka ng dalhon nga to kan Jesus. Pinahanglan nga kita matidudanon sa atong pag-devotion. That's why bitaw, si St. Louis de Montfort, mingon siya, doon ay true devotion, doon na po'y false devotion. There are 7 kinds of false devotion, and there are 5 kinds of true devotion. Okay, another topic ni nato na po. No? Alam mo sa'yo pamati, paminaw nato every Thursday. So, doon na devotion, sa mga birin nga tinuod, doon na po'y dili tinuod. That's why, kinatubag devotion kang Ma'am Mary, ato kining tinuod. Ato kining ipadayon. Bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Amen? Okay. So, number 6, ito no, mao kining gitawag, no? Og virtues of humility. Virtue of humility. Ang ay igsuon ko, as human as we are. No? Tinuod lang. Bisan ako, naningkamot ako niini. Ning gitawag og humility. Sayon ra ka ipagsulti, humility. Sayon ra ka ipagsulti, pagpaubos. Pagpasensya, pagpailob. Patigsuon ko. Kung kita na rin matungdan, makalimot.
Kasoy mag-ampo ta sa Ginoo. Nga Lord, tagai kon ining grasya. Ining bertud. So, humility is the foundations of all. Dili kini sayon. Igtuon. Sayon kani sultion. Pagkasayon. Bat kun imong buhaton, maunay kinalis. Maun humility. So, atong paningkamutan sa atong kinabuhi. Karon pinaagi ni ini. Ato yun maabot ang langit. Pinaagi ni Mama Mary. Nga unta kitang tanan. Pagkiusa. Dito. Naging harian. Nagisaad sa Dios kanato. Nga mao ang kinabuhi. Nga walay. Mga igsuon ko. Atuning pamalando mga atong pamalandungan karon kining mga gihatag ni Mama Mary nga pagpaningkamot nga kining pasalig ni Mama Mary kanato nga unta mga tagrasya nga ato ning mabuhi. Kaya dili ta kahimon ini walay pagtabang ni Mama Mary. Usa nga unta karon adlaw nga nagsaulo ta we celebrate the birthday of Mama Mary. Nga unta ato sab masuon ma-imitate ang iyang mga bertud. Atong iampo kay without God and without Mama Mary di gyud ta kahimon ini. Diha sa tong pagpaningkamot atong paningkamutan nga maka-kooperita ni Mama Mary ning iyang pasalig nga diin po si Mama Mary naningkamot iya nga iya kining gihatag kanato kining unom nga atong pagabuhaton aron kita maluwas. Usbon ko pasalig na Mary unom kini mga butang nga di naningkamot siya nga kining kaluwasan atong maangkon. Okay. Pinaagi sa pagtabang sa atong kaugalingon. Okay, number 1, bunko, pag-ampo, kaduha, sakramentos, ikatulo, pagdumili sa atong kaugalingon, ikalima, Marian devotion. Pagdebosyon ni Mama Mary. Ug ikaunom, mao kini ang humility. Mga igsuon ko ato ning pamalandungan sa dili pa ta matulog karon. Nga makausap pa mga tagrasya sa Ginoo nga ato ning matuman mga tagrasya ni Mama Mary. Nga kini mga gimbuhaton nato nga usab kita makatuman. Ako nang giingon nga sa atong pagdebosyon ka Mama Mary o sa atong pagsundog ni Mary diha sa pag-ampo sa Dawn Rosary matagadlaw nga tanan atong iampo nga kita makalahotay. Kay nganuman ang gikinahanglan nato mao gayud perseverance and sanctification. Ang paglahutay o ang pagsantos sa atong kinabuhi. Ug karon atong iduko atong ulo, atong himuon ang closing prayer. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among higugmaon na Ginoo, among mahal nga inahan, Birhen Maria, nagapasalamat kami og dako. Ining kagabion karon, ining kahigayunan, nga diin sa makausap pa. Amo kining nadungog karon, imong nga pulong Ginoo. Diin may naghatag ka na mo og kinabuhi.
Ikaw nagaingon ka namo nga ang tao dili lamang mabuhi sa pan kundi sa matag pulong sa Ginoo. Salamat kaayo. Nya kini mga taknaa karon nga diin kami nakadungog sa mga pulong. Naagi nini mga kami grasya nga unta amo kini mapuy-an sa mga Mga Mary, tabangi kami sa among pagdebosyon diha kanimo, sa among pagkampuning Santos nga Rosaryo. Unta, mahal nga Birhen Maria, nga imo kaming ubanan kanunay. Natagaan mo kami grasya nga kami makasundog. Labi na diha sa imong mga baraton. Tagai kami kalig-on sa among pagtuo. Tagai kami og gracias pagpaubos. Tagai kami Ginoo nga mahimo kaming masinugtanon aron pinaagi niini nga kaming tanan mahiusa ngadto ni Hesus nga imong anak. Gamahan kining tanan, amo kining gihalad giampo gipasalamatan. Pinaagi sa bugtong anak nga si Kristo nga kinsa nagapuy nagahari uban sa balaang espiritu. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo, among pangayoon karon ang buhi katapusang panalangin sa among pagpanguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsoon ko, happy birthday ni Mama Mary. Ug aduna tay mga announcement, no? Nga karong Thursday o Huwebes 7 o'clock so magpadayon atong formation. No? Tuloy ang atong topic ang uban ani nga mga diocese no nakadungog na, ang uban wala. So the 12 steps, so take note lang, the 12 steps to holiness and salvation. No, 12 kini kabuok. So atong iunag discuss karong Thursday about faith sa atong pagto. So kada formation nato soon ko mo discuss ta, no? O usa ka bahin ni ining ang alang sa pagbalaan ug alang usab sa atong kaluwasan. So kay mo ni pinaka-importante sa atong tagsatag sa kakinabuhi sa atong kalag. So usbon ko sa pag-ingon nga kaubanan nato nga mga Don Rosarians o sa kabukiran, no? Nga okay na kung mananghid lantas atong barangay captain, no? Sa atong kakaparian, sa mga pari, kung mo okay sila, so okay ra gyud ipadayon. Busa ang ato lang karon, especially nga naapa ni si COVID, so stay at home, no? Physical distancing, no? So wear mask. Ikaw ibong mo nga sister nang nagmask man ka, no? Ay nagmask lang ko sister. Nganuman nawa na akong ngipon bitaw. So mga igsoon ko, so maora ni karon, no? Atong mga announcement, no? Diha sa Diocese of Maasin, no? Diocese of Naval, Diocese of Palu, Cebu, ug uban mga diocese igsuon ko. We have to obey, no? Atong mga protocol diha sa government. Og another announcement di ay nga
kining atong Facebook live sa Facebook. So pwede na unya. So ako lang po ning i-announce nga pwede na mo ato pwede po sa YouTube, no? So ato lang padayon lang ta. Daghan kaayo usab nga tong kaigsunan nga walay Facebook, no? Ang uban walay signal, no? Ang ato lang ini igsuon ko nga mangitatag pamaagi atong kaigsuon nato nga dunay kusog signal o mga igsuon nato nga ay Facebook. So, pwede lang kamamori ko sa itong mga kaigsunan. O pwede na nga physical distancing lang nga pwede na nga mag doon na tayo communication. So, meeting, no? At wala ning announce lang po, no? Nga mutuman lagi ta sa mga so, again, daghang kaayong salamat. Og happy birthday ni Mama Mary. Salamat ninyong tanan, katong tanan, og labaw sa tanan, magpasalamat ta sa Ginoo. Pasalamat ta ni Mama Mary. Daghang salamat. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good night and God bless us all.